Yung mga nagtatanong sa inyo, ano ba gagawin ni BBM sa New York? Well, nakita ko yung part ng kanyang schedule. Well, mostly, syempre, dahil hindi naman siya presidente dito sa Amerika, karamihan sa mga gagawin niya, mga meetings, no? So, so far, it's already a given na makikipag-meet siya sa mga various na heads of state, kasama na rin si US President Biden. Makikipag-meeting din siya, I think, kay Japanese Prime Minister, yung bago. Nakalimutan ko yung pangalan, Fumio something, Kishida, parang gano'n. Tapos, bukod dun sa mga meetings niya with heads of state na kind of a given na, it's interesting na merong makikipag-meet din siya sa mga business leaders. Yung mga, hindi ko na sabihin kung ano yung pangalan ng mga business leaders na imi-meet niya kasi hindi ko alam kung authorized ako na magsabi nun. But pwede ko silang i-group into 3 categories. Actually, tad siya ng meeting. Halos wala ring pahinga. Ang unang grupo niya na imi-meeting ay mga energy companies. Kasi 'di ba, aware naman tayo na isa sa mga pinakamalalaking problema ng Pilipinas ngayon ay energy security. 'Di ba? Dahil nga ang mahal-mahal ng kuryente, kulang ng mga kulang tayo ng supply, tapos 'di ba recently parang nag-orange alert na yung yung kuryente supply ng Luzon, mga ganyan. Yung kuryente supply ng Luzon, mga ganyan, motik na mag-rotating brownouts. So maganda nga na makikipag-meeting siya sa mga energy companies. Pangalawa, makikipag-meeting din siya sa I think 1 or 2 yon na kumpanya na related sa agriculture. So ibig sabihin noon, inline yon doon sa kanyang pagiging self-appointed. Well, siya inilagay niya ng sarili niya na secretary ng agriculture. So ayun, so hopefully matulungan yung hindi lang yung mga magsasaka natin, kundi yung mga nag-aalaga din ng hayop, mga babuyan, yung mga manukan, etc. Tapos yung pangatlong cluster na kanyang imi-meet ay yung mga energy, agriculture, outsourcing. Sa pagkakaalam ko, makikipag-meet